Hello, kumusta tayong lahat? I praise the Almighty God, for He is awesome and wonderful. I am thankful to my Father for all the blessings every day. Lahat ng mga bagay, ipagpasalamat natin sa tatay natin. And I am grateful to Jesus Christ, my Savior and Redeemer, for writing my name and your name in His book of life, for washing away our iniquities with His precious blood. And I'm thankful to the Holy Spirit for guiding us, for teaching us, for reminding us of the ways of Jesus Christ and of our Holy Father. Kung nasa sa atin si Almighty Father, nasa sa atin ang Holy Spirit at si Jesus Christ. Meron tayong fruits of the Holy Spirit, no? Alam na natin yun, di ba? So kung nasa sa atin si Jesus Christ, si Almighty Father at ang Holy Spirit, laging magkakasama si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Si Jesus Christ, no? If we glorify the name of Jesus Christ, we are also glorifying the name of our Father. Kaisa ni Jesus Christ, si Almighty Father. At kung kaisa ni Jesus Christ, si Almighty Father, kaisa din natin si Almighty Father dahil kaisa natin si Jesus Christ, no? At kaisa rin natin ang Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit ipadala ni Jesus Christ for us, na para hindi tayo maging parang mga orphans, no? At kung nasa sa atin ang Holy Spirit, meron tayong love, marunong tayo magmahal ng kapwa-tao natin. Meron tayong joy. Masaya tayo, kontento tayo. Meron tayong peace. Hindi tayo mag-worry, kundi ibibigay natin lahat kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Long suffering. Mahirap man ang buhay sa mundo na to, napagtagumpayan ni Jesus Christ. And so, we will also be victorious si Jesus Christ. Napagdaanan niya ito, long suffering. And Jesus Christ is also kind. Isa sa mga fruits of the Holy Spirit, kindness. So si Jesus Christ, kind siya sa mga taong pumatay sa Kanya. Goodness. Nakakagawa tayo ng kabutihan, goodness or righteousness because of the Holy Spirit. And faithfulness. Faithful tayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Alam natin kung ano ang dapat nating gawin. And gentleness. Hindi tayo mga away ng mga tao. Hindi tayo sumisigaw sa mga kapwa-tao na mga gugulo. Dahil gentle tayo sa pakikipag-usap. Malumanay sa pakikipag-deal sa kapwa-tao natin. At meron tayong self-control. Hindi tayo agad-agad nagagalit. Hindi agad-agad tayo nag-flare up. Kung may self-control tayo, meron na rin tayong gift of knowledge and the gift of wisdom. Dahil lumalawak ang utak natin. Nagkakaroon tayo ng wise decision making. At yung faithfulness sa fruits of the Holy Spirit, meron ding faithfulness sa gift. So, gift din yun ng Holy Spirit, yung faithfulness, no? So, ang lahat ng ito ay bigay sa atin ng Holy Spirit. Bigay ng Holy Spirit, bigay ni Jesus Christ, bigay ni Almighty Father. Ito ay lahat ng mga magagandang bagay galing sa tatay natin. Kaya kung tayo ay anak ni Almighty Father,
pinoconsider natin siya na Father natin, na Creator natin, na Maker natin. Meron tayong love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hindi tayo mga away ng tao, tahimik lang tayo, gaya ni Jesus Christ. Kahit na chinichismis si Jesus Christ, kahit na pinatay na siya, kahit na sinuntok na siya, hindi siya lumaban. So, sinong gagayahin natin? Yung ating example, si Jesus Christ. He's the way, the truth, and the life. Yes, si Jesus Christ, He's victorious. And so, we will be victorious because of Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang magja-judge sa atin sa last days. May karapatan si Jesus Christ dahil napagtagumpayan niya ang mundo na to. Walang magsasabi sa atin na hindi naman napagdaanan ni Almighty Father. Hindi naman alam ni Jesus Christ kung anong nararamdaman ko. Alam ni Jesus Christ. Yung pain mo, yung suffering mo, alam ni Jesus Christ. Mas matindi pa ang napagdaanan ni Jesus Christ. Kaya wala tayong karapatan magsabi, sinaktan niya ako, gusto kong gumanti. Hindi, wala tayong karapatan. Mga bagay na nangyayari sa buhay natin, inaalaw ni Almighty Father to teach us lessons, to refine us in silver and tested in gold. Kaya sabi ni Jesus Christ, I have overcome the world. Huwag na kayong matakot. Kasi nakakatakot ako talaga. Pero hindi na tayo matatakot. Dahil kay Jesus Christ. Titingin tayo kay Jesus Christ. Ano bang ginawa ni Jesus Christ? At saka si Jesus Christ, yung time that He was in this world, 33 years lang, no? And yung ministry niya was only 3 years. Pero kahit na maikli lang yung time na nilagay niya o inilagay niya dito sa mundo, for all eternity naman siyang kasama ni Almighty Father. Even when this world was created, kasama na siya ni Almighty Father. Kaya kilala niya yung tao. Kasi Jesus Christ, He is also God like the Almighty Father. So last time we read 1 Samuel chapter 3. Dito sa 1 Samuel chapter 3, kinausap ni Almighty Father si Samuel tungkol sa house of Eli. So kahit na bata pa si Samuel, nakikipag-usap si Almighty Father sa kanyang mga anak, sa kanyang mga chosen people. Walang pinipiling edad si Almighty Father kung kailan niya tatawagin ang isang tao to work for Him. At may mga sinabi dito si Almighty Father sa 1 Samuel chapter 3. Kung ano man ang mga binanggit ni Almighty Father, ginagawa niya. So dito nakalagay na na-establish na si Samuel na siya ay prophet of the Lord. Pero walang binabanggit dito sa Bible na sinabi ni Samuel, I am a prophet. No? So wala tayong nakikita dito sa Bible na mga prophet na nagsasabi na ako ay prophet. Hindi nila pinoproklama ang sarili nila na prophet sila. Yun ang ibig sabihin. Yung mga prophet, yung totoong mga prophet, ha? Kasi ngayon maraming mga prophet sa mundo, sinasabi nila self-proclaimed prophet sila, tinatawag nila ang sarili nila na sila ay prophet. Hindi yun sila prophet. Kasi pag ang prophet, sinasabi niya na siya ay prophet, hindi siya prophet. Kasi ang tunay na prophet ni Almighty Father, kagaya ng ugali ni Almighty Father.
humble. Hindi mayabang. No? Si Jesus Christ, humble. Ganun ang katangian kung ikaw ay family ni Almighty Father. Kung anak ka ni Almighty Father, you have the love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kung anak ka ni Almighty Father, kung kaisa ka ni Jesus Christ, kung nasa sa'yo ang Holy Spirit. Nasa sa inyo ba ang lahat ng mga katangian na to? We are a work in progress. Time will come, we will be perfect like Jesus. Dito naman sa 1 Samuel chapter 4, dito na namatay si Eli. So si Eli namatay siya, malaking tao siya, heavy built kasi nga ang daming mga offerings na pagkain, tapos yung mga anak niya gluttony, greedy. No? Kaya ganun ang nangyari. Nakikita ng mga Israelites yung greediness of the sons of Eli. Kaya sila rin nagkakasala din ang mga tao. Kung yung mga sons of Eli nga salbahe, greedy, kami pa ba gagayahin ang mga tao ngayon? At yung mga anak ni Eli, tinatabihan nila yung mga babae, no? Mga trip nila ng mga babae. So dito natin makikita na kung ang isang tao ay nagsiserve kay Almighty Father, hindi yun rason para yung anak ang magmana ng kanyang posisyon. Naintindihan natin? Hindi yun ang guarantee na yung anak ko ang magmamana. Pagkatapos ko, pag namatay ako yung bilang isang leader or pastor or preacher, dahil may congregation kami na malaki, ang magmamana nito ay ang anak ko. Hindi ganon. Dahil tayo, isa-isa tayo na tinatawag ni Almighty Father, hindi dahil sa by blood related, kaya ikaw ay magiging isang leader, kundi dahil sa kay Almighty Father, kung pipiliin ka ni Almighty Father. Ngayon may mga tao na pinipilit nila na yung anak nila ang maging leader after nila. Kasamaan yon, wickedness yon. Dahil gusto nyo ng power, wealth, and fame. Gusto na nyo na sa pamilya na lang ninyo, para tayong pamilya ngayon, tayo ang kikilalanin na mga pamilya ng mga religious leader. Hindi ganon. Dahil kung ganun ang nasa isip ng mga tao, ang isip lang nila ay nandito lang sa mundo na to. Hindi nila naiisip yung nasa puso ni Almighty Father. Hindi nila binibigyan ng chance si Almighty Father na mag-decide. Kundi sila na mismo nag-decide para sa sarili nila. Wickedness. Hindi nila sinisik ang counsel or advice of the Holy God. Yung iba minsan, relative ko na lang kasi baka pag iba ang nagmana, mabaliwala yung mga pinagpaguran. Eh ano naman yung mabaliwala ang pinagpaguran? Material things lang yan. Nandito lang yan sa mundo. Earthly possessions lang yan. Eh ano naman yun kung nawala na yung mga earthly possessions na yun? Hindi, sayang eh. Dapat anak ko na lang ang nagmana. O di greedy, no? Yung tingin mo lang, nandito lang sa kayamanan sa mundo. So, saan ngayon mapupunta yung kaluluwa mo? Kung gano'n ka. Hindi, korporasyon kasi yun. Eh, ano yung korporasyon? Tinatanggal lahat ni Almighty Father ng mga takip sa mata natin.
Gusto niyang makita natin yung totoo. Yung will niya dapat ang masunod. Hindi tayo. Hindi dito sa mundo ang bahay natin. May mga preacher nagsasabi na we are not of this world, diba? Pero ano pa rin ang ginagawa nila? Greedy pa rin sila. So, hindi sumasakto yung kanilang mga sinasabi sa kanilang mga ginagawa. Nakakaya, diba? So, nakikita ng mga tao yun. Na hindi naman totoo yung sinasabi niya eh. Ano lang siya eh. Yung gawa niya, hindi naman nakikita sa gawa niya. Gaya nitong mga anak ni Eli. Gaya ni Eli. Kung pinagsabihan man niya yung anak niya, hindi niya pinarusahan, hindi man lang niya ni-reprimand. Hindi na kayo lalapit sa temple, ganon, no? Or lumayo na kayo sa temple, paalisin ko na kayo. Mas minahal pa niya yung kanyang mga anak kaysa kay Almighty Father. Kaya yung mga leaders, the Almighty Father dito sa mundo, sa ngayon, yung mga pastors, preachers, mas mamahalin natin si Almighty Father kumpara sa kung sino mang mga tao ang malapit sa inyo. Dahil yung mga tao nandito na sa mundo, related by flesh. Pero pag wala na tayo dito sa mundo, nandun tayo kay Almighty Father, yung ating real Father at ang family natin. Magkakapatid na lang tayo. Yung anak mo, magiging kapatid mo na lang din. Yung asawa mo, parang kapatid mo na lang din. Para tayong mga angels, no? Binanggit diba ni Jesus Christ? Kaya yung age, wala sa age yan. Kaya nga pag si Almighty Father nakikipag-usap, kahit sa bata, nakikipag-usap siya. Tinatawag niya yung bata or nire-reveal niya ang sarili niya sa bata. Kasi nga, tayong lahat, He created us ng isahang beses lang. Pero, pupunta tayo dito sa mundo by batch. And then, pag kinukuha na niya tayo, by batch din. Pero, pagbigay niya sa atin ng inheritance, isang bigaya ng bigay ni Almighty Father ng inheritance sa atin. So, yung mga nauna na sa atin, sila Abraham, Isaac, and Jacob, sino ba yung mga nauna? Itong si Samuel, si Daniel, yung mga prophets, nag-aantay sila ng inheritance. Inaantay nila tayo. Nakalagay, di ba, sa Book of Revelation? Kilala rin nila tayo. Pero hindi natin dapat kausapin ang mga taong namatay na dahil dapat ang kakausapin natin si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Pag yung mga tao na namatay na kinausap mo, that's sorcery or necromancy. Abomination, kadumihan. Okay? So, dito na tayo sa 1 Samuel chapter 5. So, dito sa 1 Samuel chapter 4, natalo, di ba? Ang mga Israelites. Kaya, namatay si Hophni, namatay si Phinehas. Pati si Eli, dahil mabigat siya, nagulat siya, napatumba siya sa upuan. Yung upuan, nahulog. Ito buhok. Excuse me. Yung upuan nahulog. Tapos yung ulo niya tumama, no? Nabali ang kanyang leeg. Namatay siya. At hindi napatawad si Hophni at si Phinehas. Pero kung time ito na nung dumating si Jesus Christ, mapapatawad pa sila. Pero ang atonement kasi sa Old Covenant ay mag-offer ka ng mga sin offerings sa kanyang burnt offerings. Hindi na sila mapatawad. Kaya nasaan na ngayon si Hophni at si Phinehas at saka yung si Eli. Kasi house of Eli, ibig sabihin family ni Eli. Nakakalungkot, diba? So, na-wipe out ang kanilang mga anak. Wipe out ang anak ni Eli.
Tapos yung daughter-in-law niya, namatay, nanganak, si Ichabod. Nakakalungkot, no? Na si Ichabod, orphan siya. Siyempre, namatay yung tatay niya, tapos nanay niya, namatay din, wala siyang lolo. Kaya nga, ang pinangalan sa kanya ng kanyang nanay ay Inglorious or Ichabod. Because the glorious departed from Israel, for the ark of God has been captured. Inallow ni Almighty Father na yung Ark of the Covenant ay makuha ng mga wicked people, ng mga Philistines. Matagal na nilang kalaban ng mga Philistines, no? Simula pa nung time ni Abraham. And up to now, may mga kalaban pa rin ng mga Israelites or Israeli. Hanggang ngayon, naglalaban pa rin sila sa mga Palestinians. Same lang ang Philistine at Palestinians. Iniba lang ang pagkakatawag. Dahil merong connotation na negative connotation ang Philistines. Kaya may isang group of people, iniba nila imbis na Philistines, lang Palestines. Pero same pa rin, same people, same na lugar pa rin yung bahay nila. Kung i-check nyo yung mapa noon, at saka yung mapa ngayon, nandun pa rin yung lugar ng mga Palestinians or Palestinians. At mahal din naman natin ng mga Palestinians. No? Pwede rin silang lumapit kay Almighty Father. Lahat ng tao. Dahil kay Jesus Christ, masasave na tayo kung magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Pero dito sa Old Covenant, hindi pwede, no? Meron pang barrier. Pero dahil dumating na si Jesus Christ, it's a better covenant. Lahat na ng tao. So, yun pang isa sa difference ng Old Covenant sa New Covenant or New Contract, New Treaty, New Testament. Ituloy na natin, di ba natin nababasa? 1 Samuel chapter 5. Then the Philistines took the Ark of God, or the Ark of the Covenant, no? Alam natin nasa loob ng Ark of the Covenant, nag-symbolize kay Jesus yon, yung Ten Commandments, yung staff of Aaron that budded, no, ng flowers, tsaka yung manna, or bread of life, si Jesus Christ. Then the Philistines took the Ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod. Dahil nasa Ebenezer, dahil yung camp ng mga Israelites nasa Ebenezer, natalo ngayon ng mga Philistines ang Israelites. So, from Ebenezer, kinuha nila, dinala sila sa Ashdod. So, yung Philistines, meron silang 5 places. Gaza, Ashkelon, Gath, Ashdod, and Ekron. No? United sila, United Philistines. Kaya meron silang 5 kings or 5 lords. So, nagkakasundo-sundo sila. Pare-paro sila ng mga nag-worship sa false gods. Verse 2, when the Philistines took the Ark of God, they brought it into the house of Dagon. So, Dagon, a Philistine god, and set it by Dagon. So, itong si Dagon, yung kanilang sinasamba na Diyos-Diyosan, ang itsura nitong si Dagon, para siyang merman, or parang sirena na lalaki. Kasi, itong Ashdod, yung Gaza, yung Ashkelon, di ba nandito sa Mediterranean Sea? So, para magkaroon sila ng magandang harvest ng mga fish, at saka nagtatanim din sila for na kanilang mga food. Ito ang kanilang sinasamba, si Dagon, fish god. Kaya yung high priest or priest ni Dagon, ang sombrero niya ay korte ng bibig ng isda. Alam natin yun, di ba?
So si Dagon, sumisimbolo rin ito na ito ay ang devil. Kadumihan to, si Dagon, ha? So yung Ark of God, dinala nila sa templo ni Dagon. Yung malinis, yung Ark ni Almighty Father, dinala sa temple ng kadumihan, si Dagon. And set it by Dagon. No? Katabi ni Dagon, yung Ark of the Covenant. At saka nga pala itong Dagon, ano? Yung word na dag, it means fish. Di ba pag Tagalog, isda, ganon, dagon or dagon. At saka di ba yung sea sa Tagalog, anong Tagalog ng sea? Dagat. Na? Kaya yung word, nag-e-evolve yan, yung etymology. Naintindihan natin, ano? Magkakakonect sila. Ito rin si Dagon, yung mga Roman mythology, meron sila. Ang meron sila si Neptune. Si Neptune, meron siyang buntot ng isda. At hari siya ng dagat. Yun ang Roman mythology, si Neptune. Na ipinangalan naman sa mga planeta. So, lahat ng mga planeta, mythology, ng pangalan, no? Balik na tayo dito, and set it by Dagon. So, yung Ark of the Covenant, katabi ng estatwa, or Diyos-Diyosa na si Dagon. Verse 3. And when the people of Ashdod arose early in the morning, there was Dagon fallen on its face to the earth before the ark of the Lord. So, dun sa templo ni Dagon, dun inilagay or itinabi ng mga Philistines yung Ark of God. Akala nila, yung ano na tayo, blessed na tayo, maswerte na tayo, nakuha natin yung Ark of God, nasa sa atin pa si Dagon, ang dami nating Diyos. Hindi nila alam ibang Diyos si Almighty Father, He's the real God. Hindi naiintindihan ng mga Philistines. Akala nila, ano lang, swerte natin, nakuha na natin yung ark, yayaman na tayo nang maghahari sa buong mundo. Hindi ganun si Almighty Father. Iba ang kay Almighty Father. Ang isip kasi ng mga Philistines, yayaman na sa mundo. Kaya nasa atin yung Ark of the Covenant. Hindi nila naiintindihan. No? Ulit natin, and when the people of Ashdod arose early in the morning, there was Dagon falling on its face to the earth before the Ark of the Lord. So si Dagon, di ba, katabi niya yung Ark of the Covenant or Ark of the Lord. Pero kinabukasan, itong Diyos-Diyosan nila na si Dagon, natumba. Nakita nila yung mukha ni Dagon nakalagay sa lupa, yung mukha nakaharap kay Almighty Father, nakayuko sa Ark of the Lord. Yung Ark of the Almighty Father, yung Ark of the Covenant, nakaharap sa kanya si Dagon, pero si Dagon nakatumba, yung ulo nakalagay sa ground or face to the earth. Na-visualize niyo? So they took Dagon and set it in its place again. So itinayo nila si Dagon. Ganun ang mga Diyos-Diyosan, hindi gumagalaw, kailangan mo pang itayo pag nahulog. Ha? Gawa man to sa kahoy or sa simento. Mga Diyos-Diyosan. So itinayo ulit nila kasi hindi naman buhay yun eh. Pero si Almighty Father, buhay siya. Kaya ang ginawa niya doon sa statue ni Dagon, itinumba niya at nakaharap, nakayuko sa Ark of the Covenant. Ba't gumagano ako, hindi naman ako nakikita. Verse 4, and when they arose early the next morning, there was Dagon falling at his face to the ground before the Ark of the Lord.
Kinabukasan, ganun na naman ang nangyari. The head of Dagon and both the palms of his hands were broken off on the threshold. Ganun na naman ang nangyari. Nakahulog na naman yung mukha ni Dagon o yung Diyos-Diyosan sa Ark of the Lord. Pero this time, wala nang ulo si Dagon. Nabutol. Nasira yung ulo, natanggal. Ginawa ni Almighty Father. Tinanggal ni Almighty, yung itong Diyos-Diyosan na tatanggalin ko itong ulo na ito. Ano, gagalaw ba? Hindi man gumagalaw yan. Walang buhay yan eh. And both the palm of its hands were broken off. Pati yung kamay tanggal, yung ulo tanggal. On the threshold, nasa pasukan ng temple ni Dagon. Pero nakaharap sa Ark of the Lord, no? Pero nga lang, wala ng ulo, wala ng mga kamay. Only Dagon's torso was left of it. Natira na yung torso. Binali lahat ni Almighty Father. Dahil it's an abomination. Galit si Almighty Father sa mga Diyos-Diyosan, sa mga graven image. Kahit pasabihin mong kamukha ni Jesus yan, hindi yan si Jesus Christ. Ayaw ni Almighty Father ng mga graven image. Ayaw din ni Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ yan nasa mga pictures. Hindi si Jesus Christ yan nakahiga sa sa glass. Hindi yan si Jesus Christ. Kahoy yan. Itananim nyo yung kahoy na tubo. Tapos inukit nyo, nilagyan nyo ng pintura, kinortihan nyo, nilagyan nyo ng wig, tinahian nyo ng damit. Kahit pa may ginto yan, walang kwenta kay Almighty Father. Galit si Almighty Father dyan. Ayaw ni Almighty Father nang sumasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Dahil hindi yun nagsasalita. Nakalagay yon sa 10 Commandments, di ba? At kung nakalagay yun sa 10 Commandments, nakalagay din yan sa commands ni Jesus Christ. Dahil concise or summary ng 10 Commandments, yung commands ni Jesus Christ, na kung mahal mo si Almighty Father, hindi ka gagawa ng kung ano man ikakagalit niya, or hindi ka gagawa ng abomination, at nakagalagay ito sa wag gagawa ng mga abomination sa Romans chapter 1, no? Laging binabanggit eh, ba't hindi nyo nakikita ba? Sa New Covenant or sa New Testament? Nilalakdawan ninyo, no? Kasi gusto nyo meron kayong idols. Kasi yun ang yung tradition. Yun ang yung customs and tradition. So, mas importante sa inyo yung customs and tradition kaysa kay Almighty Father, kaysa kanyang salita. So, hindi nyo alam, hindi nyo mahal si Almighty Father. Kung ganon. At kung hindi nyo mahal si Almighty Father, alam na natin kung saan napapapuntahan ang kaluluwa ng tao. Verse 5, therefore neither the priests of Dagon nor any who came into Dagon's house tread on the threshold of Dagon in Ashdod to this day. Hindi sila nagpupunta sa entrance. Dahil nga nakita nila doon, durog si Dagon. O durog yung Dagon or yung Diyos-Diyosan. Verse 6, but the hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod. Pag sinasabing hand of the Lord was heavy, di ba, pag ang bigat ng kamay mo, nakakasakit, masakit, no? So, sinaktan ni Almighty Father ang mga tao sa Ashdod because of their iniquities and wickedness. And He ravaged them. Nakalagay ito sa verse 6 of 1 Samuel chapter 5. Mabait ba si Almighty Father? Yes, He is good. He is loving. Pero ayaw niya ng kadumihan. So, ang gagawin ni Almighty Father sa mga taong gumagawa ng kadumihan, the hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod, and He ravaged them. And He struck them with tumors. Nagkaroon ng mga tumor, mga tao sa Ashdod. Sa ibang version, nakalagay, meron silang hemorrhoid, no? Sa King James Version. Nabasa ba ninyo yan? Sinakausap ko. Hemorrhoid. Basta ba yung hemorrhoid?
Royd. King James Version yun eh. So sa ibang version, nagkaroon sila ng almoranas. Pero sa ibang version, nagkaroon sila ng tumor. So ang nakalagay dito sa King James Version, hemorrhoids or emeralds. Pag ang dating tawag sa hemorrhoid or almoranas sa Tagalog, ang tawag sa English dati ay emeralds. Pero ngayon ang tawag na ay hemorrhoid, no? Or Tagalog, almoranas. Pero dito sa ibang version, ang nakalagay naman ay tumor. Bakit? Hindi naman ano yun eh. Walang discrepancy yun. Tumor or almoranas. Bakit? It's pamamaga. Na, alam natin na ang almoranas, namamaga. Yung tumor, pamamaga din yun ng katawan. Yung tumor, meron tayong mga lymph nodes. Sa mga lymph nodes natin, yun ang nagpapafight ng bacteria. Napunta tayo sa bacteria. Basahin kaya muna natin. Verse 6, but the hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod, and he ravaged them and struck them with tumors. So nakalagay sa ibang version, bubonic plague. Pag bubonic plague, ibig sabihin may mga daga-daga. So ang mga daga ay madudumi. Kaya nagkaroon ng tumor ang mga tao ay dahil sa mga daga. Ano ang tumor? Yung lymph nodes natin, pag may dumi na nakapasok sa katawan natin, namamaga ang mga lymph nodes natin at yun ay nagiging tumor. Asan ba yung mga lymph nodes? Lymph nodes nandito, kilikili, sa singit, nasa kilikili, nasa singit, sa mga bagay, sa mga tagong lugar, no? Nandun yung mga lymph nodes natin. Ngayon, pag may pumasok na bacteria sa katawan natin, nagpa-fight ngayon yung katawan natin. No? Nilalabanan yung mga bacteria. Bakit nagkaroon ng bacteria? Kasi nga, mga daga. Yung daga, alam natin, madumi yun, ano? Ngayon, bakit naman sa ibang version, hemorrhoids or hemorrhoid? Ituloy muna natin, ano? And he struck them with tumors, but both Ashdod and its territory. So yung mga tao sa Ashdod, merong tumor, merong mga almoranas. May pamamaga sa kanilang katawan. Verse 7, and when the men of Ashdod saw how it was, they said, the ark of God of Israel must not remain with us, for his hand is harsh toward us. And Dagon our God. No? Natakot nitong mga tao sa Ashdod. Wala dapat sa atin ang Ark of the Covenant of God. Hindi dapat sa atin magstay. Kasi napaparusahan tayo, pati na yung Diyos-Diyosa natin na si Dagon. Sabi ng mga tao sa Ashdod. Verse 8, therefore they sent and gathered to themselves all the lords of the Philistines. So 5 lords ang meron ang Philistines or leaders, no? Ashkelon, Gath, Ashdod. Ano pa ba yan? Ekron, Gaza. Tama ba? Ilan yung 5 territories of tama. Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath. So una didala diba sa Ashdod. Ngayon ayaw nila, wag niyong dalhin dito, ilipat ninyo, sabi ng mga tao sa Ashdod. Because
The ark of God of Israel must not remain with us, for his hand is harsh toward us, and Dagon our God. Therefore they sent and gathered to themselves all the lords of the Philistines, so 5 yun, diba? And said, what shall we do with the ark of God of Israel? And they answered, let the ark of the God of Israel be carried away to Gath. So they carried the ark of the God of Israel away. So instead of nasa Ashdod, ilipat natin sa Gath, na kanila rin namang territory, no? Philistine country din ang Gath. So, dito tayo sa verse 9. So it was after that they had carried away that the hand of the Lord was against the city with a great destruction, and he struck the men of the city, both small and great, and tumors broke out on them. So instead of naka-confine lang sa Ashdod, yung mga tumor or yung mga almoranas, napunta din sa Gath. So, yung mga tao doon, may mga almoranas na rin at tumor. May mga pigsa, ganon. Kasi mag-umpisa sa pigsa yun. Diba? Nag-umpisa muna sa pigsa yun eh. Tapos, padami na ng padami yung tumor, no? Kasi, ang loob ng tumor, pag binuksan nyo, di ba cancer din to? May mga tumor na nagiging cancer. Yung pag binuksan mo yung tumor, may mga bakterya sa loob yan. Mga dumi, no? Saan galing? Sa daga. Ngayon, yung hemorrhoids naman, or hemorrhoid, or almoranas, bakit naman ngayon, sa ibang version, almoranas ang nakalagay? Kaya nakalagay almoranas, dahil nga sa dumi, nagtatae ang mga tao. Ay, sorry. Nagkakaroon ng diarrhea yung mga tao. May diarrhea yung mga tao. So, pag nagkaroon ng diarrhea yung mga tao, dahil sa sobrang dumi, nandun lang sila sa banyo, hindi na sila lalabas. Lumalabas ngayon yung kanilang almoranas, no? So, yung almoranas, hindi lang to babae. Pati lalaki rin mayroong almoranas. Sa sobrang pag-ire. Kasi nga, nagkakaroon ng diarrhea. So, pag may diarrhea ka na sa banyo ka lagi, kasi nga, dumi. Gusto nilang tanggalin ng katawan yun, ang reaksyon ng katawan sa dumi. Ilabas yung dumi. Eh, since nagkaroon sila ng almoranas, wala namang gamot noon, paano nila huhugasan yung sarili nila? O namamatay din sila dahil nasusugatan yung kanilang mga yung pinanggalingan ng almoranas, madumi. So yung mga daga, kung saan-saan galing, saan-saan nagpupunta, saan-saan nagsusuot, kaya yung mga kinakain nila, yung mga bagay na nasa tabi nila, madudumi. Kaya nagkaroon sila ng pigsa, tumor, almoranas, diarrhea. At konektado, di ba? Nakikita ninyo, pag nagkaroon ka ng diarrhea, lagi ka nang nasa banyo nun. Magkaka-almoranas ka nun. Tapos, dudugo na yun. Tapos, hindi mo na, alam mo, no, ganun yun, ha? Di ba nakaranas na kayo mag-diarrhea? Pag madumi ang isang, mga nakain mo, magkaka-diarrhea ka talaga. Yung mga tao, nung nag-aaral ako sa school, para mag-a-absent ako, gagawa ng excuse letter dahil because of LBM. Ganun. Alam ko pag nag-absent kayo sa school, ganun na dahilan niya, di ba? LBM. Ito din natin dito, verse 10, therefore they sent the ark of God to Ekron. So, una sa Ashdod, pangalawa sa Gath. Ngayon, ayaw nila dahil nga sila ay nagkakasakit. No? Dinala ngayon nila sa Ekron na Philistine country din. So, it was as the ark of God came to Ekron that the Ekronites cried out, saying, they have brought the ark of the God of Israel to us to kill us and our people.
nervyos na nervyos yung mga tao sa Ekron. Alam niya la kasi yung sa Ashdod, nagkaroon na ng sakit yung mga tao at nangamatay. Tapos, nagkaroon din na sakit ng mga tao. Ngayon, dahil nandun na sa yung Ark of God sa Ekron, takot na takot sila. Alam nila, sila na susunod. So, anong ibig sabihin nito? Kadumihan. Dahil madumi ang mga Philistines, madumi ang kanilang ginagawa, wickedness. Binigyan sila ni Almighty Father ng kadumihan din. Para sila ay mabawasan. So, ginawa ni Almighty Father na matalo ang mga Israelites para si Almighty Father mismo. Papasok siya sa lugar ng mga Philistines para sirain ang mga tao. Mga Philistines, mga wicked people. Ginawa ni Almighty Father yun. Di ba? Ang galing ni Almighty Father. Verse 11, so they said and gathered together all the lords of the Philistines and said, send away the ark of the God of Israel and let it go back to its own place. Ilayo nyo sa atin ang God, ang ark of the covenant of the God of Israel. Ibalik ninyo siya. Ibalik ninyo dun sa dati niyang lugar, so that it does not kill us and our people. Hindi, para hindi tayo mamatay, pati na yung ating mga tao. Kasi namamatay sila, no? May mga tumor-tumor sila. Punta sila sa kapitbahay nila, oh, may tumor ka din, oh, ikaw, ba't yan, may ganang almoranas ka. Oh, kasi nga may daga, no? So, hindi ito magic na bigla na nagkatumor, kundi event ang ang ginagawa ni Almighty Father. Paano ang event? Example, ngayon, pag magkakaroon ng lindol, event yon, no? Ito, event din ito. So, hindi ito bigla na lang nagkatumor. Hindi, may dahilan si Almighty Father. Gumagawa siya ng mga ways para sirain ang mga wicked people. Ngayon, si Almighty Father, hinahayaan niya, ginagawa niya magkaroon ng lindol para iyanigin ang mundo. So, ito, niyayanig niya ang mundo para ipakita ni Almighty Father na siya yung powerful, siya yung dapat kilalanin na Diyos at wala nang iba. Naintindihan natin? It's for the glory of His name. Kailangan ni Almighty Father ipakita ang kanyang power sa mga tao dahil hindi siya kilala. O, dito tayo sa verse 11 pa rin, ano? Lipstick ko nasira. For there was a deadly destruction throughout all the city. The hand of God was very heavy there. Pag sinasabing there was a deadly destruction throughout all the city, hindi yung city mismo ang nasira, kundi yung mga tao. Maraming namatay sa kanila, maraming mga sakit. Verse 12, and the men who did not die were stricken with tumors, and the cry of the city went up to heaven. Pag ikaw magkakaroon ka ng diarrhea, walang tigil na diarrhea, mamamatay ka. At magkakaroon ka naman ng mga tumor-tumor, o parang cancer na rin yun, na lumalaki, masakit yun. O, tapos puputok yun, ano? O, pag pumutok yun, wala kang gamot, walang antibiotic, dumumi, o, patay naman. Pag ano naman, almoranas, naka-expose lang yun. Hindi sila makaupo. Kaya nga sa ibang version nakalagay hemorrhoids, no? Dahil kadumihan na nagkakaroon ng diarrhea, nagkakaroon ng tumor, lahat na ng sakit. Dahil lahat naman talaga ng sakit na nakukuha natin galing sa kadumihan. So, yung kadumihan na ipinakita ni Almighty Father dito sa mga Philistines
ay kadumihan physically. Pero, ang gusto ipakita ni Almighty Father, kadumihan ng kanilang pagkatao. Na ipinakita niya sa pamamagitan ng kadumihan ng mga physical bodies nila. Naintindihan natin? Nakakaintindi. So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 6. Now the ark of the Lord was in the country of the Philistines 7 months. Matagal na inilagi ng Ark of the Covenant. 7 months. Lumipat from Ashdod to Gad to Ekron. No? Takot na takot sila. Kaya puro sila mga may sakit. And the Philistines called for the priests and the diviners, saying, "What shall we do with the ark of the Lord? Tell us how we should send it to its place." So nagtawag sila ng kanilang sariling priests or mga diviners or mga seers nila, mga mga magician nila at priest ng kanilang mga Diyos-Diyosan. "What shall we do with the ark of the Lord? Tell us how we should send it to its place." Verse 3, so they said, "If you send away the ark of the God of Israel, do not send it empty." Kung ipapadala ninyo at ibabalik ninyo ang ark of the God of Israel sa lugar nila, huwag nyong dadalhin ng walang dala-dala. But by all means, return to him with a trespass offering. Maglagay kayo ng trespass offering. Sabi ng kanilang mga priests or diviners. Mga manghuhula nila, no? Or seers nila. Maglagay ng trespass offering. Then you will be healed and it will be known to you why his hand is not removed from you. So, ibig sabihin, 7 months na silang nahihirapan, na may almoranas, na may pigsa, na may tumor, no? Na pumuputok, tapos babaho yun eh. Alam niyo yun, di ba? Pag ang tumor, lumalaki, bumabaho, pag pumutok, tapos nagnanak-nak yun. Verse 4. Hindi, totoo naman, di ba? Totoo lang naman yun eh. Ha? Hindi naman to kwentong kutsera. Totoo yun na pag nagnak-nak yun, mamamaho yun. Huh? Yung ospital, no? Sa tingin mo sa labas malinis, no? Yung mga ospital. Pero sa loob nun mabaho, no? Kaya nga kailangan laging linisin dahil maduming lugar yun. Akala mo, isosyal ang ospital na to, mayaman dito, mga mayayaman na punta, oh, magagal din. Mayayaman din ang mga sakit dyan, may mga bakterya yan, kaya nga ini-sterilize nila lagi, di ba? Verse 4, then they said, "What is the trespass offering which we shall return to him?" Anong mga trespass offering ang dapat nating ibigay? They answered, 5 golden tumors and 5 golden rats. Daga, no? Gintong tumor ang ipapadala natin at gintong daga. 5. Ngayon, ichinek ko sa ibang sa internet, yung mga picture ng tumor, picture ng almoranas. So, iba-ibang korte. 5. Hindi mo naman kasi, ano ba ang korte ng tumor? Ano ba ang korte ng almoranas? Hindi mo maano, di ba, distinguish? Kaya kung ano-ano lang ang korte, siguro ginaya nila, ay ganun ang korte ng tumor niya, gayahin natin, no? Pero yung daga, yun talaga ang itsura. 5. Ginto naman. Di ba rin ang tumor, ginto naman. Ikaw, tatanggapin mo ba to? Eh,
tumor, pero ginto naman eh. Tumor yan. Ano yan? Ba't patatanggapin? Diba? Oh. According to the number of the lords of the Philistines. Kaya 5 tumor na gold at 5 daga na gold. Kasi 5 yung lords ng Philistines or 5 lugar or 5 kings yon. Ha? So ano nga ang sinisimbolize ng tumor at saka ng daga? Kadumihan. Ha? For the same plague was on all of you and on your lords. So sila, meron silang mga tumor, almoranas, plague, pestilence. Yung almoranas, dumudugo yun. Tapos pag dumugo yun, hindi na yung nagamot, na-infect yun, nakakamatay yun. Kasi nga, nagda-diarrhea ka, no? Lalabas yung, yung large intestine. Verse 5. Hindi naman nakakatawa yun kasi totoo naman yun eh. I-check nyo. Verse 5. Therefore you shall make images of your tumors and images of your rats that ravage the land. Tingnan mo. O, ako ba nagsasalita nito? Nakalagay dito, gumawa kayo ng imahe ng inyong mga tumor. At saka imahe ng mga taga na naglipana sa lugar ninyo. Kaya nga sila nagkaroon ng tumor dahil sa daga. No? Example, nakakita ako ng daga. Baby, daga, ganyan, no? Naglalakad ako, natapakan ko. Natapakan ko yung daga. Tapos, tinitigan ko yung daga, lumapit ako. Kasi namatay na yung daga. Bubuyat, ganyan, no? Tinitigan ko mabuti yung daga. Nakita ko may mga tumatalon. May mga hayop pala siyang nakatira sa kanya kahit batang daga pa lang siya. Nakakadiri, no? Madumi pala talaga kahit bata pa yung daga. Meron na siyang hanip sa katawan. Ngayon dahil namatay na yung daga, ayaw na ng mga hanip sa kanya dahil patay na yung host nila. Kaya nakikita ko tumatalon-talon yung mga yung mga hanip. Ay, patay na tong host natin, ayaw na natin dito. Nakita ko eh. Madumi yung daga. Kahit sa mga sa mga pusa at saka aso, meron silang mga hanip sa katawan. Kung saan sila dumidila, kung saan sila kumakain, kung dinidila nila ang sarili ng katawan, may dumi, no? I-check nyo sa microscope, kung may microscope kayo. I-check nyo lang sa internet, sa YouTube, makikita ninyo. Akala ninyo, malinis yung aso ko kasi inahalikan pa ako ng aso ko dito. Ganun kaya, di ba? Gusto nyo yung aso nyo, inahalikan kayo, tsaka ng pusa. Pero madumi yan. Balik na tayo dito, no? Therefore you shall make images of your tumors and images of your rats that ravage the land, and you shall give glory to the God of Israel. Perhaps he will lighten his hand from you, from your gods, and from your land. So, gagawa sila ng imahe ng kanilang mga tumor at daga. At worships you Almighty Father para matanggal ang kanilang mga pestilence and plague sa lugar nila. Verse 6, why then do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? Bakit kayo matigas ang puso ninyo gaya ng mga Egyptians at ng Pharaoh? When he did mighty things among them, did they not let the people go that they might depart? Kasi si Almighty Father is powerful. So tayo rin ang kinakausap dito na huwag tayong matigas ang ulo. Why then do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh hardened their hearts? When he did mighty things among them. Powerful si Almighty Father. Kaya dapat huwag tayong matigas ang ulo. Did they not let the people go that they might depart? Kaya kung kayo meron kayo mga images
sinasamba, mga kahoy, semento, bakal, or ginto, or molded image, tigilan na ninyo yan. Kung hindi man kayo dito mapaparusahan ni Almighty Father sa mundo na to, mas matindi ang parusa sa impyerno. Verse 7, now therefore make a new cart. Take 2 milk cows which have not been yoked, and hitch the cows to the cart, and take their calves home away from them. Kumuha kayo ng bagong cart or karitela, no? Tapos, kumuha kayo ng 2 cow na nagbi-milk. Pero hindi pa sila natatali. May anak na sila, yung cow na yon, pero hindi pa sila natatali. At meron silang milk. Hitch the cows to the cart. Itali nyo yung cow dun sa cart. And take their calves home away from them. Tanggalin nyo yung kanilang mga anak. Iuwi mo. Pero yung mga ina, 2 ina na cow, itali nyo sa bagong cart. Verse 8, then take the ark of the Lord and set it on the cart. Ilagay nyo ngayon yung ark of the Lord, kasi buhat-buhat yung ark of the Lord, no? Buhat-buhat ng mga priests yon pag pupunta sila sa kung saan-saan. Ngayon, ang gagawin nila, ilalagay nila ngayon sa cart. Hindi nila bubuhatin. And put the articles of gold which you are returning to him as a trespass offering in a chest by its side. Ngayon, yung mga gold na ginawa ninyo, gold na courting tumor, at gold na courting daga, ilagay ninyo sa chest katabi ng Ark of the Covenant. Yun kasi ang trespass offering. Then, send it away and let it go. Hayaan nyo yung cow maglakad ng kanyang kusa. No? Yun ang ibig sabihin dito. Pero ilagay nyo sa cart yung Ark of the Covenant at katabi nun sa chest yung mga 5 gold tumors at gold rats. Verse 9, and watch if it goes up to the road to its own territory to Beth Shemesh. At ano nyo, panoodin ninyo kung pupunta ba yon sa kanyang sariling territory sa Beth Shemesh. Kasi yung Beth Shemesh, ito ay nasa Judah. So territory talaga ni Almighty Father, di ba? Kasi yung Ark of the Covenant ay talagang sa mga Israelites. Then he has done us this great evil. Bantayan ninyo yung cart na hila-hila ng cow, na milking cow. Na nandun sa kanyang cart yung Ark of the Covenant, nandun din sa chest yung 5 golden tumors and 5 golden rats. Tapos, kung naglakad yung cow papunta sa Beth Shemesh, malalaman natin na si Almighty Father, He has done us this great evil. Sabi ng mga priests and diviners ng mga Philistines. But if not, then we shall know that it is not His hand that struck us. It happened to us by chance. Kung hindi naman nagpunta doon ang mga cow na hila-hila yung cart, nagkataon lang, no? Sabi nila. Verse 10, then the men did so. They took 2 milk cows and hitched them to the cart and shut up their calves at home. And they set the ark of the Lord on the cart and the chest of the gold rats and the images of their tumors. Verse 12, then the cows headed straight for the road to Beth Shemesh. So yung mga cow, ginawa nga ng mga Philistines, yung utos sa kanila ng kanilang dividers, and then yung mga cow dumiretso sa Beth Shemesh and went along the highway, lowing as they went. Nagmumu pa yung mga cows papunta sa Beth Shemesh na sa highway, and they did not turn aside to the right hand or to the left. Hindi nagpunta sa kaliwa o sa kanan, kundi dire-diretso yung mga cow nagpunta sa
Beth Shemesh along the highway. And the lords of the Philistines went after them to the border of Beth Shemesh. So binabantayan ng lords of the Philistines yung cows, pati yung cart, kung saan ang punta. Verse 13, now the people of Beth Shemesh were reaping their wheat. Ngayon, ito nang nasa Beth Shemesh na, no? Lugar na to ng mga Judah or ng mga Israelites. Nag-aani sila ng kanilang tanim na wheat. Nag-harvest sila. Harvest in the valley. And they lifted their eyes and saw the ark and rejoiced to see it. Nakita nila yung Ark of the Covenant. At sila ay nag-rejoice na makita nila yon. Then the cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh. Kaya merong may-ari na sa Beth Shemesh, field of Joshua. Joshua, hindi to si Joshua, ibang Joshua to. Hindi to yung si Joshua na after ni Moses si Joshua. Ibang Joshua to. Ngayon may lupa si Joshua na taga Beth Shemesh. So itong Beth Shemesh nasa Judah to, no? And stood there. A large stone was there. Beth Shemesh means house of the sun. So nakita na lang ngayon ng mga tao sa Beth Shemesh. So what they did was, yung cart, ni-split nila, hinati nila, ginawa nilang pang siga. Tapos yung cows na dalawa, they offered the cows as a burnt offering to the Lord. No? Naintindihan natin? May large stone kasi doon sa Beth Shemesh. Then the cart came into the field of Joshua of Beth Shemesh and stood there. A large stone was there. So they split the wood of the cart and offered the cows as a burnt offering to the Lord. Verse 15. The Levites took down the ark of the Lord and the chest that was in it, or the chest that was with it. Levites. Bakit may Levites na? Kasi nga, nandun na sila sa lugar ng mga Israelite, nasa Judah na sila. So, may mga Levites na ron. So, yung Levites na ngayon na nag-take over. Okay? The Levites took down the ark of the Lord and the chest that was with it, in which were the articles of gold. So, yung mga Levites, nakuha na nila yung articles of gold and put them on the large stone. Ipinatong sa large stone sa Beth Shemesh. Then the men of Beth Shemesh offered burnt offerings and made sacrifices the same day to the Lord. Verse 16. So when the 5 lords of the Philistines had seen it, they returned to Ekron the same day. So nung makita ng mga Philistines kung ano ang ginawa ng mga tao sa Beth Shemesh at ng mga Levites, umuwi na sila sa Ekron. So confirmed na si Almighty Father ang nagbigay sa kanila ng tumor at saka ng almoranas, no? Verse 17. These are the golden tumors which the Philistines returned as a trespass offering to the Lord. So nililista ako ano yung mga golden tumors. 1 for Ashdod, 1 for Gaza, 1 for Ashkelon, 1 for Gath, 1 for Ekron. And the golden rats, according to the number of all the cities of the Philistines belonging to the 5 lords, both fortified cities and country villages, even as far as the large stone of Abel, on which they set the ark of the Lord, which stone remains to this day in the field of Joshua of Beth Shemesh. So binabanggit dito, no, kung ano yung mga nakuha nilang articles na binigay ng mga Philistines kasama ng ark of the Lord. Verse 19. Then he struck the men of Beth Shemesh because they had looked into the ark of the Lord. Ngayon si Almighty Father, pinarusahan niya. Pinatay niya yung mga lalaki sa Beth Shemesh. Why? Because they had looked into the ark of the Lord. Hindi pwedeng basta-bastang titignan yung loob ng ark of the Lord. Kasi holy. Yung ark na yon. Yung sa labas, pwede mo lang hawakan. Ano? Pero kung
bubuksan mo, titignan mo kung ano ang loob. Hindi pwede. Kasi nung time na yon, yung Ark of the Lord, sinisimbolize nun si Almighty Father, si Jesus Christ, holy. Ngayon, kung simpleng tao or pangkaraniwang tao lang ang bubukas, makasalanan, gaya ng mga tao sa Beth Shemesh, yung mga lalaki, alam naman nila na hindi pwedeng buksan ang Ark of the Lord, binuksan nila, no? Kaya ang ginawa ni Almighty Father, He struck the men of Beth Shemesh because they had looked into the Ark of the Lord. He struck 50,070 men of the people. Daming namatay. 50,070 men of the people. Or, he struck 70 men of the people and 50 oxen of a man. Yun ang equivalent. And the people lamented because the Lord had struck the people with a great slaughter. Maraming namatay. Dahil sa wickedness and sa disobedience. Dahil alam nila na hindi pwede. Dahil sila, mga Israelites sila, alam nila yung directives ni Almighty Father, yung commandments ni Almighty Father, na ang pwede lang maghawak or magbukas ng Ark of the Covenant ay ang mga priests or high priest, no? Nakalagay naman yun sa Exodus, no? Or sa Leviticus. Ngayon, matigas ang ulo nila. Tinignan nila. O yun, namatay sila. Madami silang namatay. Verse 20. And the men of Beth Shemesh said, Who is able to stand before this holy Lord God? And to whom shall it go up from us? Verse 21. So they sent messengers to the inhabitants of Kirjath-Jearim, saying, The Philistines have brought back the Ark of the Lord. Come down and take it up with you. So nag-message ngayon sila, yung mga nasa Beth Shemesh, sa mga tao sa Kirjath-Jearim. Binalik na sa atin yung Ark of the Lord ng mga Philistines. Kayo nang kumuha. Sabi ng mga tao sa Beth Shemesh. Kasi nga takot na sila. Ayaw na nila. Dahil sila ay mapapatay. Madudurog sila. Mawawalan sila. Mabubura sila sa Israel. Kaya takot na sila. Dahil si Almighty Father, gusto niya ng kalinisan. Kaya nga, he struck the Philistines with tumors and hemorrhoids. Pamamaga yun, ano? Rating ko, dahil sa daga. Pinadala ni Almighty Father yung daga para magkasakit ng malubha yung mga tao. Dahil sa kanilang kadumihan na rin yun. Dahil si Almighty Father, He is holy, He is clean, He is righteous. So, nire-require tayo ni Almighty Father to be like Him. And to be like Jesus. Si Jesus Christ, never siya nagkasala. Kaya si Jesus Christ ang perfect sacrifice, perfect offering. At napagtagumpayan ni Jesus Christ ang mundo nito na hindi siya nagkasala. Ngayon, didikit tayo kay Jesus Christ para maging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father. At hindi tayo dapat matakot. Si Jesus Christ, sinusulat na ang names natin, or nakasulat na ang names natin sa kanyang Book of Life. At hindi tayo titingin sa mga bagay dito sa mundo na to. Ang tingin natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Doon tayo nakatingin. Dahil ang mga bagay dito sa mundo na to, puro kadumihan. At temporary lang. At yung mga tao dito, yung mga bagay dito, magkakasakit tayo dito, madumi. I-allow ni Almighty Father yan. Para matanggal ang mga wicked people. Kaya nga, di ba, maraming tao nagkakasakit. Bakit? Dahil ba sa wicked sila lahat? Hindi. Yung mga taong iba nagkakasakit, kailangan nang bawasan ang mga tao dito sa mundo. Kailangan na namang may bago na namang batch ng mga tao ang bibigyan ng chance ni Almighty Father to serve Him. Ngayon, yung mga tao na time na nilang umuwi dahil tapos na ang exam nila, si Almighty Father nakakaalam kung nakapasa ba sila, si Jesus Christ, no? Paano tayo makakapasa sa exam natin?
si Jesus Christ. Makakapasa tayo sa exam natin because of Jesus Christ. Gagayahin natin. Kokopyahin natin. Para maging malinis tayo sa paningin ng tatay natin. Kung sino man ang maniwala kay Jesus Christ, masisave. Ginawa ni Almighty Father yun para hindi tayo mahirapan. So mas ano yun, easier yun kumpara noon. Ngayon, anong gagawin natin? Magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Believe in Jesus Christ and you shall be saved. Yun na ngayon, ang magkaroon tayo ng faith kay Jesus Christ, kay Almighty Father, sa Holy Spirit. Hindi na tayo kailangan pang mag-worship, offer ng mga animals. Sinong offering? Si Jesus Christ. Perfect offering. At kung si Jesus Christ, in-offer niya yung sarili niya kay Almighty Father at sa atin, para matanggal ang ating mga kasalanan, tayo rin. Tayo mga living sacrifices. Yung offer natin, yung will natin kay Almighty Father. Susuko tayo kay Almighty Father. Surrender our lives to our Father. Let's return to Him. Thank you, and God loves us all so much.